Nag-iiyakan ang dalawang ina matapos nga malaman na sumabog na nga ang yate. Nangangamba sila kung saan na ba sina Annalyn at itong si Justine. Kung kaya't nababalisa sila, lalo't merong isang rush guard na nagkwento na meron umanong natagpo ang babae. Dali-dali nga nilang pinuntahan upang sa ganun makita kung sino ba yun. Umiiyak na nga sila. Hindi agad nila nabuksan dahil nangangamba at nag-aalala sila. Hanggang sa naisipan na nga nila net na i-open na nga ang naturang itim na nakabalot na tao. At dun makita nila ay tauhan pala ito ni Moira, kung kaya't para silang nabunutan ng tinik. Hindi si Annalyn at hindi rin si Justine. Samantala, habang itong si Lynette ay nag-iikot, ay biglang ang susulpot itong si Do Carlos na tela isang kabuti. Dito nga ay biglang tatakpan ng kanyang bunganga nang sa ganun hindi makasigaw dahil nais nitong kausapin. Sinabi nito na wala na umano si Moira sapagkat kasama si Moira sa sumabog doon sa yate. Ayaw pang maniwala ni Lynette nung una. Sinabi niya rito kung paano siya nakakasiguro wala naman siya doon sa yate nung mangyari ang aksidente. Sinabi nito na naroroon siya dahil sumunod siya upang iligtas nga daw si Lynette. Kung ayaw daw niyang maniwala ay pwede niyang tanungin itong si Doc Landon. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang darating itong si Harry at galit na makita na ang kanya palang dad na si Carlos ay lumalapit na naman dito kay Lynette. Sinabi ni Harry na bakit nagawa pa niyang lumapit dito, ano pa ba ang kanyang gusto, hindi ba daw niya lulubayan itong si Lynette? Galit na galit itong si Harry kung kaya't naisip nito na hulihin ang kanyang ama nang sa ganun ay makulong na. Ang hindi alam ni Harry ay naroon lamang si Carlos upang tulungan sila at upang iligtas mula kay Moira. Buong akala kasi ni Harry nakasabuhat na naman ang kanyang amang si Carlos doon kay Moira. Hindi na nga nakapagpaliwanag itong si Doc Carlos dito sa kanyang anak dahil sa pagpupumilit ni Harry na ito ang si Doc Carlos ay sumuko na nga sa mga pulis at tuluyang na ngang magpakulong upang bayaran ang kanyang kasalanan dito nga kay Irene. Subalit ayaw ni Carlos na mapunta sa kulungan, lalo't hindi pa siya sigurado kung tuluyan na bang patay itong si Moira. Wala pang nakitang bangkay, kaya hindi pa rin siya sure. Hindi pa oras na magpakulong siya. Lalo't alam niyang manganganib silang lahat kung walang maglakas loob na labanan nitong si Moira. Dahil malaya itong gagawa ng kasamaan, tulad na lamang ngayon na kung ano-ano na lang pumapasok sa kanyang isip. Dahil ba isa siyang miserabling tao. Sa kabilang banda, sinabihan ni Chang Susan nga itong si Lynette na kailangan sabihan na niya si RJ kung ano ang tunay na nangyari sa isla. Nang sa ganun, malaman din ni RJ at makatulong din si RJ sa paghanap ng kanyang anak, lalo't nawawala nga itong si Annalyn. Dito ngay makakausap ni Lynette itong si RJ at malalaman din niya na ang anak niya na si Zoe ay critical din pala ang lagay, naroon ngayon sa ospital ng Apex at kasalukuyang ginagamot. Bilang banda, nagsitakbuhan na nga itong si Justine at ito nga si Zoe matapos nga nilang malaman at makita ang mga tauhan ni Moira. At itong si Moira na napadpad din sa isla na kanilang napuntahan. Kaya't nagmamadali sila upang matakasan ang mga tauhang ito. Subalit sa dami nito ay naabutan pa rin sila. Lalo't ito nga si Justine ay nagkaroon nga ng sugat sa paa, kung kaya't binalikan pa nitong si Annalyn. Gulat na lamang si Annalyn dahil hawak na nga ni Dax ang kanyang mga buhok, kung kaya't naiinis siya. Bukan nga ni Annalyn na tumakbo ng mabilis upang maiwasan itong si Dax. Subalit nahihirapan siya dahil sa nakakapit nga ang mga kamay ni Dax sa kanyang mga buhok. Kaya naman itong si Justine ay napasigaw na lang sa pangalan nitong si Annalyn. Balit bago pa man niya kalalabitin ang kanyang baril ay nagsalita si Annalyn. Sinabi nito na natitiyak niya na sa oras na malaman ni Zoe ang kanyang ginawa sa pagpatay sa kanya, siguradong hindi siya mapapatawad kaya't nagbago ang isip nitong si Dax.